Magandang gabi, pambungad sa ating newscast ang panibagong drama sa Kamara. Sorpresang dumating si Vice President Sara Duterte sa House Committee hearing ukol sa paggamit ng pondo ng OVP. Pero tumanggi siyang manumpa ng katotohanan sa kanyang ibibigay na salaysay. Mabilis rin siyang umalis matapos igiit na dapat i-terminate na raw ang hearing dahil walaan niya itong saysay maliban sa pamumulitika. You can skin me alive and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. Yan ang matatapang na salita na binitiwan ni Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng House Committee investigation ukol sa paggamit ng pondo ng kanyang opisina. Maagang dumating si Duterte para sa pagdinig. Pero COMSEC to administer the oath. nang panumpain ukol sa pagsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Witnesses lang po ang ino-oath. Sabi niyo po ngayon sa amin, resource persons kami. Lahat po ino-oath. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons. Tumanggi ang bise, bagay na agad dinepensahan ng mga kaalyadong sina former President at ngayon Congresswoman Gloria Arroyo at Congressman Rodante Marcoleta. We cannot just trivialize. Kasi you're just a witness. You're a witness. Pareho na rin yung witness, resource person. They are not the same. Wala mang oath, binigyan ng pagkakataon ng bise na magsalita. Giit niya, We have not done anything wrong. There is no misuse of funds. bago umalis sa Kamara, nangahas pa si VP Sara na humiling na i-terminate na ang pagdinig dahil pamumulitika lang anya ito. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. I just wish to remind the Filipino people, and that includes the OVP, ito po ay trabaho ng Kongreso. Busisiin ang budget. Nag-ugat ang issue sa privileged speech ni Congressman Rolando Valeriano kung saan kinukwestiyon niya kung sino ang mga naging benepisaryo ng nagdaang budget ng OVP. Matatandaang nagbaba ng Notice of Disallowance ang Commission on Audit sa OVP 2022 budget dahil sa kabiguan ng tanggapan ni Duterte na magsumite ng mga angkop na dokumentong magbibigay linaw sa kanyang naging paggastos.